naalala ko tuloy, Oo. dahil abogado ito, di ba? Naalala ko yung mga issue nung notaryo eh. Kasi Notaryo. medyo matagal-tagal ng panahon, parang nakalimutan na natin. May update ba dito? Sen, parang, Hindi, baka yung notaryo sa Sweden sinasabi mo, hindi naman. oo nga, no? Yung notaryo sa... Ganun din pala Dito, doon, local ano? tayo, local muna Oo, tayo. hindi, Local. dito muna tayo sa... Oo. Hindi, nung nagpanotaryo nga sa Sweden, naalala ko din yun eh. Ganun ba? Total, andito si Sen. Baka magkaroon tayo ng update kung... Doon ho kay, ano, kay Tungkol saan? Attorney Espera. Yung kay Gutesa. Yung SP, ano ba yan, ano? Espera, Oo. at saka yung judge ng Manila City Regional Trial Court, Sen. Hindi, babanggitin ko muna yung nangyari na, di ba nung isang linggo, may Opo. nabanggit ako sa inyo na si Secretary John B. Cremulya, Ay, opo. doon sa kanyang isang panayam ay sinabi niya na si Gutesa ay peke. yun nga po. Oo. Sinabi niya na peke sapagkat siya raw ay nameke ng notaryo. Opo. Alam mo, napakahirap nung ganun na yung tao, isinubo niya yung sarili niya sa kapahamakan, nanganib ang buhay, pati pamilya, para lang maisa-isay niya sa pagitan ng kanyang nalalaman. At tinukoy niya si Saldico na siya ang tagakuha ng mga pera sa kickback. Opo. At lahat ng ito ay Dinideliver. idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Sabi nga natin noon, anong mapapala ng taong ito na siya'y gumawa ng ganong klaseng pagsasalaysay? Oo nga po. Wala. Sa Wala siyang sarili, wala. mapapakinabang doon. Sabi ko nga, he has everything to lose. Pati buhay niya, yung sinapanganib, pati kalagayan ng kanyang pamilya. Pero imbes na ang Estado ay bigyan ng pagpapahalaga yun, kung ang Estado ay talagang interesado para usigin ang talagang may kasalanan, yung may utak nito, Oho. dapat lahat ng protection, kahit hindi humihingi. Totoo po yun. Kung ang Estado ay interesado, siya nang magkukusa na ibigay lahat ang benepisyo, lahat ng proteksyon na kakailanganin mo para sa ganun, mausig mo yung tao na gumawa ng lahat ng ito ng paglimas sa kabangbayan. Anong ginawa? Sa pagitan ng maraming kasangkapan, abay ka, peki yan. Idinimanda pa ng DOJ ng falsification. Oho. Sabi nga natin, nakabalita na ba kayo ng isang tao na nameki ng notaryo? Wala pa po akong alam, Sen. Anong mapapala niya sa pamimeki ng notaryo? Dahil kumita ba siya? Ay, tsaka mura lang magpanotaryo eh. Ngayon, dahil nga sa para lang maalis yung ganong klaseng stigma do sa tao, no? Kawawa naman. Nung Miyerkules, ipinail na ako mismo nag-file, ipinail ko yung complaint laban kay Attorney Espera. Disbarment. Opo. So, formal complaint na po ito, Formal Sen. complaint Aba, ng disbarment ito. yan ang latest. Oo. Kasi ang sinasabi niya, hindi ko naman pirma yun eh, sabi niya. Opo. Yung kung ano man yung nakapirma doon sa notaryo ni Gutesa, hindi ko pirma yun. Oho. Ako naniniwala kung hindi niya pirma yun. Opo. Ngunit, ang pinaniniwalaan ko, pinayagan niya kung sino-sinong mga tao na gamitin ang kanyang opisina at ang parepernalya niya para lang makapag-notaryo kahit sino na lang ang pipirma. Tama. Oho. Alam mo kung anong napatunayan ko initially? Opo. Sa pagitan ng ng approval ng Supreme Court, nakakuha kami ng permiso na Oho. puntahan yung kanyang mga isinabmit na mga dokumento ng pagnonotaryo. Hindi pa lahat nakuha na namin. Opo. Nung una, ayaw kami payagan eh. Opo. Nung makita nila yung alam niyo ba sa ngayon, 44 na piraso ng dokumento. Iba-ibang pirma. Naku po. Hindi yung pirma ni... Kasi pinakita niya, ito yung sarili kong signature. Bakit ako nakakuha ng 44 na piraso ng mga dinokumento niya, inotaryo niyang dokumento, na kahit papaano mo tingnan, Iba-iba. iba-ibang pirma. Ibig sabihin nito, iba-ibang taong ginagamit niya na pumirma para sa kanya. Oho. Totoo yan. Ayun po. Hindi pa kami tapos 44 pieces na of evidence Grabe. na hindi pirma niya. Oho. Isa lamang kay Gutesa yun. Tesa, Oho.
Sa makatwid, okay, hindi mo pirma yung pirma na ginawa ni Gutesa. Kanino pirma itong hinayaan mo na Gamitin. magnotaryo ka? Tama. Ginamit ang pangalan mo, ginamit ang opisina mo, pati notarial details mo ginamit. Pero maski pa paano mo tingnan, ilang tao ang pumirma nito para sa'yo. Oho. Yun ang kasalanan niya. Kasi sa notarial service law ngayon, kailangan nakaharap Yung abogado. yung tao at saka yung abogado. Magkaharap. Oho. Kaya nung ako ay, bago ko i-file ito, nagpanotaryo ako, pumunta ako sa GSIS building. Sa Senado, oho. Hindi, doon sa mismong Sa sa GSIS. likuran nun. May, Okay, oho, oho. So, humarap ako sa notary publiko. Opo. Kinuha niya ako ng card, pinirmahan ko lahat yung ano doon. Apo. So, nagkaharap kami ng abogado. Para sigurado na. Ngayon, nag-file din ako ng administrative charge doon sa judge. Yun nga, bakit nyo naisama yung judge? Pati yung judge, oho. Sapagkat, ang ibig lang sabihin nito, yung tungkulin niya na eksaminin lahat ang mga nagnunotaryo sa kanyang jurisdiction, hindi niya nagawa. Ayun nga, no? Una kasi, nung nakakuha kami ng approval, Opo. nahingi lang ako ng 3 piraso sa bawat buwan. 6 na buwan ang pinag-uusapan namin, kaya 18 piraso lang inihingi ko. Okay. Pero sabi ko, hayaan mo yung aking mga staff na Tama sila nang naman. mamili ng 3 sa bawat buwan. Oo, tama. Alam mo ang Tando. ginawa niya? Ako ang mamimili, sabi niya. Sabi ng judge. Oho. Ang hindi niya na nakuha doon. Kaya 3 lang ang aking ano. Latag ko 'yun eh. Opo. Ito yung patibong eh. Sinadya ko na 3 lang. Opo. Binabasa ko kung anong gagawin niya. Yung gagawin niya, parang yun ang inisip ko. Akong mamimili, sabi niya. Kasi kapag sinabi ko, pwede ba ako makakuha ng at the very least 25 to 30 copies, baka mahirapan siya eh. Oho, oho. Baka doon pa lang eh. Kaya Sige, kayo na lang. Kaya inuntian nyo na 3 lang. Kayo na lang. Nung 3 lang, okay. Ako ang mamimili. Alam mo kung bakit sinabi niya siyang mamimili? Opo. Para sa ganun, yung 3 pinili niya ay talagang pare-parehas masisino yung, niya na yung pirma ng abogada. Ayun. Ngayon nakakuha ko 44. Oho. Miski pa paano mabalig-balig ta rin, iba-ibang pirma. Sino ngayon ang pumirma dito? Yun ay dapat, ito ngayon nasagutin ng Ispera. Akala ko ba, hindi mo pirma yung kay Gutesa? O itong 44, Opo. hindi mo rin pirma ito. Paano mo pinayagan? Bakit sinabit mo? Nako. Bakit sinabit mo sa notarial section ng RTC ng Maynila? Ngayon, bakit ko isinama sa administrative charge? Oho. Yung judge. Oh, Hindi niya ginampanan ang tungkulin niya. Ayun. Primero, napakasangkapan siya doon. Oho. Siya pang namili. Nung ipinilit ko doon sa nung nasa Sa plenary hearing ng debate na Senado, kami, opo, nandun yung Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Sabi ko, Madam, bakit po ganito? Bakit siya po ang namili? Pwede ba kaming humiling kako? Opo. Halimbawa, bukas papuntahin ko yung mga staff ko na makapamili naman. Kahit ngayon po, kanya papuntahin nyo na. Nako. Oho. O de sa tuwa ko, pinapunta ko kagad. Pinapunta niyo ang tao niyo. 44 kagad ang nakita namin, hindi pare-pareho. Iba-iba talaga ang So pirma. kagaya ng ginawa niya kay Espera, 4 na dokumento, ganun din ang ginawa. So sasabihin niya, hindi ko pirma yan. Ako, di peki lahat yung 44 na yun. Peki lahat yun. Yun ang lalabas Dapat doon. usigin din lahat yung mga tao nagpa-notaryo sa kanya. Oho. O bakit hindi ngayon ginawa ng judge ang tungkulin niya? Nako. Pangalawa, gumawa ng order. Ba meron siya kagad conclusion. Peki ito, sabi niya. So, yung nag-secure ng notarial service na to, pati yung mga taong gumamit ng kanyang dokumento, Ayun. Nako. ay liable. Damay lahat yun. Pati ako damay. Dahil ginamit ko sa ano eh. Sa hearing nga po. Ang tanong ko rito, paano mo nagawa, paano mo kagad naisip na pati yung mga taong gumamit ng kanyang sworn statement ay kasangkot dito, hindi mo naman ako pinatawag. Oo nga po. Oo. Dapat sana humarap muna ako sa kanya. Para nakapag-explain naman ako, ay hindi. Ako naniniwala ako, napakasangkapan siya Oho. sa mga taong interesado na
ang pagsusuri, pag-iimbestiga ng flood control ay kailangan malabuin. Oho. Kailangan imali. Kinakailangan hindi nila makita yung utak, yung pinakautak ng lahat ng pagnanakaw at paglilimas ng kanyang bayan. Napakasangkapan siya sa mga tao na ito ang kanilang kagustuhan. Hindi akalain ni Espera at saka ni Judge yung ganitong Okay, pangyayari. wala na akong magagawa. Di ba? Basta ako kung ano yung tama, yun ang tama. Ayun. Kaya sagutin nila yun. Oho. So, disbarment po kay Espera, yung kay Judge po naman ay Administratively. administrative, ano? Oho. Oh, sa Supreme Court yun. Supreme Court. Yung kay Espera sa IBP. IBP. Oho. Kasi yun ang tumatalakay sa disbarment. Ano? At tatayo ako talaga. Kasi ako nag-complain eh. Oho. Maghaharap kami. Nako. Dapat ay... Alang-alang sa katotohanan. Oo nga naman. Kawawa yung tao. Nagbuwis na ng sarili niyang kapakanan. Isinapanganib ang buhay. Pagkatapos siya ngayon ang i-discredit at siya pa ang tatakutin. Kaya ngayon hindi siya makalabas eh. Alam ko kontrolado siya ngayon kaya hindi makalabas. Nako. Ang balita ko, di ba, isasabihin na po siya sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon eh. Paano mo isasabi na yung taong alam mo kung naran pero kinukontrol mo, ayaw mo siya lumabas? Ganon. Di ba sabi nung nakaraan, kasama po siya sa dapat isabpi na kasi nga, para bagang Ang ini-stab dapat nila. mong isabi na yung mga taong malalaki. Yung mga isda na malalaki. Di ba? Oo. Yun na nga. Oo. Sino ba yung isdang malalaki? Bisugo. Yung mga tinuro ho Oh. ni Saldi. Sino bang tinuro ni Gutesa? Si Saldi ko. Oh, tapos binanggit niya yung pangalang Mark Texay at saka yung John Paul Estrada. Oh, pagkatapos nagkaroon ng isang buwan na pagkatagal-tagal, nag-resign ng chairman. Anong ibig sabihin nun? Binigyan ng oportunidad ay itong dalawang binanggit pa niya, makaalis na ng bansa. Wala na. At yung iba naman, ay tinago na yung mga pera at siguro kung saan na pinagdada. Kaya ganun eh, ang tagal-tagal eh. Oo nga. In the meantime, ang mga tao, disgusted, tormented, Oo. di ba? Oo. Wala eh. Naghihintay ng wala, pero galit ang tao. Totoo po. Hanggang ngayon, hindi makapagpalabas ng partial report. Sige nga, inintay nga namin yung partial report, kahit partial man lang sana. Ano, ha?